Ah. Napakalaking Starbucks naman nito. Itong araw na to, yan, props lang yan. Hindi yan walang kainit-init. Pokemon TCG Official Gym. Ang Huawei dito sa China ay may kotse. Touchdown, lumpiang Shanghai. Aeroplano pa lang, bibigyan na kayo ng mga flight attendant ng arrival card to fill out and then ibibigay nyo to sa immigration officer sa China. You can also fill this out online through this link within 24 hours before your arrival in China. May mga self-service machines talaga dito to scan your passport and for your fingerprint collection. However, hindi na namin to na-experience kasi dumiretso na kami agad sa immigration. Hindi lang talaga namin napansin or naisip gawin. We're finally in China! Touchdown, Shanghai! Touchdown, lumpiang Shanghai! Ngayon, hinahanap lang namin ang baggage claim. But mag-immigration muna tayo. Yeah, immigration first before baggage claim. Tayo kasi, sa totoo lang, pagkababa pa lang ng airport, malamig na kaagad. Ay, ng aeroplano pala. So, yun yung kailangan paghandaan dito. Like, kailangan sa aeroplano pa lang, meron na kayong jacket or sweatshirt. Yan. After sa immigration, nandito na kami ngayon sa baggage claim. Ngayon, nagtanong lang sa akin sa immigration kanina. Nalito pa nga ako kung ano yung... Kasi ang pagkakatanong sa akin kanina, how many days? Tapos parang galit na siya. Hinanapan ako. Ang term niya ay after ticket. So ako nalito ako noong una. Yung pala, ang ibig niya sabihin ay return ticket. Kasi, siguro hinanapan ako kasi nag-enter ako dito sa Shanghai. Then, yung exit ko kasi or yung returning flight ko kasi ay sa Beijing. So, yun. Hinanapan lang niya ako ng return ticket. So, ngayon, hinintay ko lang ang aking maleta. Yan na sila. Nakas na ba? I think mga 11 o'clock na pala ngayon or 12 midnight na. Kaya hindi na rin siguro ganun karami yung tao. And so far, malinis naman ang Pudong International Airport. Nakita niyo naman yan. Yan. Pero in fairness, tingnan niyo yung mga maleta dito. Ang ayos nila tingnan. And I think napaka-organized naman din talaga ng Pudong Airport. Ng Pudong International Airport. O, diba? Yan siya. Okay, kompleto na mga maleta namin. Bags complete! Yes. Kami ay maghahanap na ng taxi. Tara na ba? Yes, ng DD. Or what if pala mag-try muna tayo maghanap ng 7-Eleven dito para makabili na tayo ng breakfast bukas. Baka mamaya yung hotel namin ay malayo sa mga convenience stores. May money exchange din naman doon. Yan, may money exchange dyan. Mostly cashless talaga dito sa China and you will be using Alipay or WeChat almost every single time. So yun, first hindi naman kayo siguro mahirapang mag-navigate dito sa Pudong International Airport. Marami naman mga signs. If ever hinahanap yung baggage inquiries, may domestic transfer, merong exit. So, yan. O, kagaya nan. Meron booth dito if you need to buy a physical SIM card if your phone doesn't support eSIM or rent a pocket Wi-Fi for your internet connection and use a VPN. In my case, I just bought an eSIM on Klook para less hassle and no VPN required for me to access all of my social media accounts. You can book this on Klook through the link in the description or in the pinned comment and use this promo code for all of your bookings made via Klook para makatipid kayo, pandagdag pagkain, pamasahe nyo din yan. Yan, nakakita na kami ngayon ng Family Mart. Okay. Ano kayang meron dyan? Tingnan na tayo. Yan,
So, bumili lang kami ng food dito sa sa Family Mart. Intended na to for my breakfast. Yan, bumili lang ako ng 2 bote ng mineral water para meron siya, bali 500 ml each para kasi ako ay umiinom ng 1 liter ng water every morning. And then ito ay lang siya, sandwich lang siya na may ham, may egg, may gulay, ganyan. And ito yung nagastos ko. Nakakatuwa kasi ginamit ko lang yung Alipay na app. As in, pinakita ko lang yung QR code. Then yun na, payment successful na siya. Sobrang dali lang niyang gamitin. Yun. Ito yung Alipay app. So, pipindutin na lang yung pay and receive. Then, ipakita nyo lang dun sa cashier. Then, yun. Mababayaran na agad yung mga in-order nyo. Sobrang bilis lang. Yan. Ngayon, hinahanap na namin ngayon ang sasakay na kami ng taxi. So, magbubook kami through Didi app. And ito yung schedule ng train and taxi and yung airport bus. Okay, lapit natin. Screenshot nyo na lang yan. Lahat yan. Kung kagaya nyo kami na madaling araw na dumating dito sa Pudong International Airport, ang only option na lang talaga ay either mag-taxi or yung mag-Didi. Didi yung parang Grab or Uber nila dito sa China. So, mura lang naman yung rates ng Didi and para at least mas may peace of mind kayo and iwas scam na din if ever lang na meron. Pero wala naman talaga ganun sa China masyado. Wow, ang lamig! Talaga, 8 degrees Celsius ngayon dito sa Shanghai, dito sa Pudong International Airport. And actually, pagkalapag pala ng aeroplano, pagkalabas nyo pa lang ng aeroplano, makakamdaman nyo na agad talaga yung lamig. Ganun talaga kalamig dito ngayon. Hindi kagaya sa ibang bansa, sa Japan, sa Taiwan, paglabas ka ng aeroplano, hindi pa rin naman ganun kalamig. Dito, pagkababa mo ng aeroplano, malamig na talaga kaagad. Ganun kalamig. Okay, so ngayon nagbubook na kami ngayon ng taxi dito sa Didi app. So, from here to our hotel in Migo, Yes Hotel, ay 165 CNY. So, nandito kami ngayon sa parking garage, first floor, ground area ng Terminal 2. Yan, ito na yung rider namin. Oh. Ganda ng kotse ni Kuya. Here are the documents and questions I got asked by the Philippine Immigration Officer as a first-time international solo traveler and freelancer. Possible na ma-experience mo din to kung first time mo magta-travel international for leisure, so mabuti na ang handa ka kaysa ma-offload. So make sure your answers are consistent, so isang tanong, isang sagot lang, and be ready with your documents kasi possible na bulat-latin nila yan isa-isa hanggang maging satisfied sila sa sagot mo. So pause and screenshot nyo lang to. And ito na nga po yung mga tinanong sa akin. So habang tinatanong nila sa akin yung mga yan, sinilip nila isa-isa lahat ng documents ko and paikot-ikot yung mga tanong nila, most likely para makita kung consistent yung sagot. Nagkaroon lang na mahabang diskusyonan since wala akong travel insurance that time and wala rin talaga akong nabasa na required. So sinabi ko na lang nakukuha ako kung required talaga and kung meron bang makukuha nandito sa airport or somewhere na malapit na mabilisan lang. Then, after ako sindakin for having no travel insurance, so, ayun, tinawanan lang ako ni Ate at sabay sabi, sige na nga, lakad ka na, okay lang kahit walang insurance, basta ready ka in case na may mangyari, ha? Then, ayun, after yun, tinatakan din naman niya yung passport ko. So, yun, by the way, ang first international trip ko nga pala was in Singapore in 2022, but all of my succeeding international trips went smooth and fast after that, so wala na masyadong tanong-tanong.
Anyway, case-to-case basis po ito ha. So, pwedeng iba yung experience nyo sa immigration, sa experience ko. Gaano ba talaga kamahal o kamura ang mag-travel sa China? I booked my round-trip flight tickets Manila to and from Shanghai at Cebu Pacific with 20 kilograms baggage allowance. Seat sale to kaya medyo mura. However, due to some last-minute change of plans, I also decided to book a one-way flight from Beijing to Manila at Philippine Airlines. Required ang tourist visa for Filipinos sa China, so I got mine directly from Chinese Visa Application Center. I settled my e-travel at least 72 hours before my flight and paid my travel tax in NAIA. I stayed for 7 nights in Migo Yes Hotel in Shanghai and 4 nights in Sana Hotel Light in Beijing. And these are the attraction tickets and tours that I booked for my whole trip. You can book all of these on Agoda, Klook, or get your guide and use these discount codes para makatipid kayo. Pandagdag pagkain pamasahe nyo din yan. Compare nyo na lang kung saang booking platform kayo pinakamakakamura. You can check all the links in my bio. And here's the total of my pre-travel expenses. For this trip, I was with a friend in Shanghai for a few days and wala naman kami shared expenses masyado, so applicable ba din to lahat sa inyo if solo traveler ka. Here are the Chinese visa requirements for Filipino tourists. Yes, kailangan ng visa para makapunta ka ng China, so make sure to save this video if you plan to visit China anytime soon. Hey! This is CJ, your prom the bestie from Laguna. So you need to have your passport, kailangan original and photocopy valid for 6 months, and meron pang 2 blank pages for visa. Round-trip plane tickets. So yes, mauna talaga muna na magkaroon kayo ng flight tickets bago kayo magkaroon ng visa, hindi kagaya sa Japan and Korea. Hotel bookings. So you can book this on Klook or on Agoda and piliin nyo na lang muna yung accommodation na merong book now, pay later, and free cancellation option just in case magbago yung isip nyo. And don't forget to use these discount codes para makatipid kayo. Pandagdag pagkain pamasahe nyo din yan. Your daily itinerary in China. So, kailangan nakalagay dito yung specific dates. Dapat tugma to sa dates nyo sa stay nyo sa China. 2 pieces passport size photo with white background. Make sure ang size ito ay 48 by 33 or sabihin nyo na lang sa magpipicture na for Chinese visa ito. Make sure to wear any colored or dark top and mag-request rin kayo ng soft copy para meron kayong pwedeng i-upload sa online visa form. Original and photocopies ng valid ID nyo. Bank certificate with receipt and bank statement for the past 6 months, income tax return, certificate of employment, business registration certificate para sa mga business owners, cover letter or explanation letter for lack of documents, and your accomplished visa application form. So, both online and printed copy. And ito naman yung iba pang mga requirements for minors and depending on your situation. So, ayun, screenshot nyo na lang itong mga to. So, in my case, ako po ay isang freelancer. Wala akong sindambit na certificate of employment and business records. So, gumawa na lang din ako ng cover letter or ng explanation letter for lack of documents explaining na isa akong freelancer kaya wala akong COE and 3 months lang ang bank statement na pwede request sa BPI kapag naka-passbook. Once na na-secure nyo na lahat ng requirements, ay ready nyo na rin lahat ng soft copies ng mga requirements na yan. Chinese Visa Application Service Center no longer accepts walk-in applicants. So you need to create an account first dito sa website na to and upload all of your requirements bago kayo pumunta sa Chinese Visa Application Service Center. Dito din sa website na to kayo mag-fill out ng visa application form. Highly encouraged na mag-apply kayo ng visa 30 days before your travel dates. Once approved na yung mga in-upload yung documents, meron kayong marireceive na confirmation email na pwede na kayong pumunta sa Chinese Visa Application Center sa tapat ng Ayala Triangle. Kung first-timer kayo, single entry visa lang talaga muna yung pwede nyong i-apply, which costs 2,989 pesos per person for regular processing. And then, bibigyan nila kayo ng parang pick-up form kung kailan kayo babalik to get your passport after 3 working days. And that's it. Good luck on your visa application and enjoy China! Like and follow for more travel videos and please subscribe to my YouTube channel at CJ Ladaga. Bye-bye! Ito yung mga importanteng mobile applications na kailangan nakasetup na sa phone nyo bago kayo umalis ng Pilipinas papuntang China. Make sure to save this video lalo na kung Android user ka para alam mo kung paano at saan i-download dahil hindi lahat na applications na babanggitin ko ay mada-download mo sa Google Play Store. Hey! This is CJ, your prom the bestie from Laguna. First app na kailangan nyo ay ang Alipay. Bali, ito pala yung parang GCash dito sa China. You can actually survive in China without cash as long as nakalink yung credit card nyo sa Alipay and verified ang account nyo using your passport. And dapat nakasetup na din yung mga Metro cards nyo depending on the city na plano nyo puntahan
pupuntahan sa China. Alipay is king talaga dito sa China and mas mahihirapan pa kayo kung cash ang ibabayad nyo. Next naman ay ang WeChat. So ito yung messaging app dito sa China. Hindi gumagamit ang mga Chinese na mga messaging apps or mga social media apps natin sa Pilipinas gaya ng Instagram, TikTok, WhatsApp, Google, or YouTube. Itong WeChat lang talaga yung magiging mode of communication nyo sa kanila, lalo na if you plan to join group tours. Pwede nyo din to gamitin as another mode of payment aside from Alipay, although hindi ko naman to personally na experience. And same as Alipay, kailangan din na nakalink yung credit card nyo sa WeChat and verified ang account nyo using your passport. Third naman ay ang mga navigation apps gaya ng Apple Maps or A-Map. Hindi reliable ang Google Maps sa China, so kung naka-iOS ka, most likely ito ang gagamitin mo for navigation. Kung Android user ka naman, you can still use Apple Maps via web. Pwede nyo din to i-add sa home screen nyo para maging app, although hindi siya magiging similar na experience gaya sa iPhone na may dedicated app talaga. Another option kung ayaw nyo naman ng Apple Maps ay itong A-Map. Para sa akin, super detailed and accurate nito mga 95% dahil dito na din nakalagay kung anong train station yung malapit at dapat mong sakyan. And sa totoo lang, mas gusto ko pa to kaysa sa Google Maps. Available din naman to sa App Store and ito talaga yung common na ginagamit sa China kung Android user ka. However, hindi to available sa Google Play Store, so the only way that I discovered so far para ma-download nyo to is through Aptoide. On your web browser, just search AMAP Aptoide and then go to this link and then install Aptoide. Bali, third-party mobile app store nga pala to para sa Android. Just download and install the APK file, then pagka-open nyo ng Aptoide, it will ask you if you want to install AMAP, so install nyo lang yan. Make sure na naka-enable or allow yung phone nyo to install unknown apps. By default, itong AMAP ay naka-Chinese pero may prompt naman na lalabas if you want to change the language to English. Another useful app na available sa App Store pero wala sa Google Play Store ay itong Didi. Ito yung Grab counterpart sa China. You will be using Didi more often lalo na kung may mga destinations kayo na malayo sa subway or kung late na kayo makakarating sa airport papunta sa mga hotel nyo. Hindi naman mahal yung mga rates ng Didi kaya magandang option din to for transportation. Kung Samsung user ka, available to sa Samsung Galaxy Store or kung non-Samsung user ka naman, you can download this also on Aptoide kung saan nyo na-download yung AMAP. Make sure na nakaset up din yung mobile number nyo dito kasi may mga pagkakataon na tatanungin kayo ng driver ng last 4 digits ng mobile number nyo to verify kung sino yung pasahero nila. Next naman ay ang Google Translate. So 95% ng mga Chinese ay hindi talaga marunong mag-English. Pero once na magkaintindihan naman kayo, they will make a way para tulungan kayo whenever you need something. Madami ding mga restaurants or establishments na walang English translation so you can just scan to translate using Google Translate. Next naman ay mga booking apps gaya ng Klook, Agoda, and Trip.com. Itong mga apps na to ay para lang sa mga hotels, activities, and mga tours nyo. You can use these promo codes to get more discounts para makatipid kayo. Pandagdag pagkain, pamasahin nyo din yan. And then ito naman mga optional lang kung gusto nyo pumunta sa mga sikat na theme park, so you will need these apps to plan your rides for the day or upgrade your tickets. Disney Resort Shanghai para sa mga gustong pumunta ng Shanghai Disneyland, available in both App Store and Google Play Store. Universal BJ naman para sa mga gustong pumunta ng Universal Studios sa Beijing. Available naman to sa App Store pero yung Android app kailangan nyo i-download yung APK file directly sa Universal Studios Beijing website. So ayun, once na ma-prepare nyo lahat ng mga apps na to, you will surely survive China. And that's it. Please like and follow for more travel videos and subscribe to my YouTube channel at CJ Ladaga. Bye-bye! China is definitely not for beginners, so here are the top travel essentials that you should prepare if you plan to visit China anytime soon. First is your mobile internet connection. Western apps such as Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Google are not easily accessible in China. Make sure to use this specific eSIM on Klook for a reliable mobile internet connection so you can access all of your social media accounts when in China. Make sure that your location for TikTok is turned off and no need to use any VPN for this, but if your smartphone doesn't support eSIM, you can still buy a physical SIM, then use a VPN. Second, make sure to set up these mobile applications before leaving the Philippines. These apps will surely make your life easier while roaming around China. Third is your travel medical insurance. Of all travel essentials, travel medical insurance is one of the most neglected since we usually think of insurance as an additional expense. But honestly, it's always better to be safe and secured whenever you travel in the world for your peace of mind. Good thing there's Safety Wings Nomad Essential, a reliable and flexible travel medical insurance made for travelers like us. It covers travel delays, lost luggage, trip interruptions, medical treatment, and hospitalizations due to unexpected illness or injury. And what's even better?
You can buy it even after your trip has already started. You can also add up to 2 children under 10 years old for free. How amazing is that? You can check the link in my bio to see all the details and choose the plan that best fits your trip. Fourth is your passport, which will be your ticket to everything in China. From all of your hotel bookings, tours, attractions, tickets, QR codes, they are all linked to your passport. So make sure to bring this with you everywhere you go. And lastly, since everything in China works online using your smartphone, it is important to have your batteries last for a whole day. Just make sure that your power bank has a CCC mark when you go for domestic flights within China, or else it will be confiscated. Please like and follow for more travel videos and subscribe to my YouTube channel at CJ Ladaga. Bye-bye! Quick room tour lang tayo dito sa Migo Hotel. Dito sa hotel ko na binook ko for 6 nights here in Shanghai. So, ayan. Mabilis lang to kasi literal na maliit lang naman yung room. Tada! And lagay dyan yung card. And yan. Very straightforward lang naman siya. Napakaliit lang na room. Literal na tutulugan lang. So, ito yung bed. Yan yung table. May complimentary water. And mayroong cabinet. Yan. May aircon din naman. So, just in case na summer kayo magstay dito, at least malamig. Yan. And ito yung CR. Hindi naman sa pag... ito yung sink. Then, yan na siya. May shower. And ito yung toilet. The next morning. And ayan, ito mayroong area nito na pwede kayong tumambay lang. And meron dito mga tables. If ever gusto niyo mag-lunch, mag-dinner, mag-breakfast. Ayan, pwede kayo mag-work dito sa area na to. And meron din namang, paano ba ito? Parang kitchen area. So ito, merong ref. Check natin. Saan natin siya? Oh, ayan oh. Ano pa kaya ito? Ganyan. And hindi ko alam kung ano to. Pero yan. Ito, may water dispenser din dito. Merong warm water and cold water. Ayan, meron ding power bank station dito for rent. So, kung halimbawang na-confiscate yung power bank nyo dahil sa mga layovers nyo or dahil may domestic flights kayo going to Shanghai, yan, pwede kayo mag-rent dyan. And ito, meron ding sink. And ito, merong microwave kung gusto niyo mag-init ng food nyo. Yan. So, ito yung paligid. Ito yung makikita nyo sa labas nitong hotel namin. Lamig. Fairness. Oh, yan. May mga tindahan naman sa tapat. Mamaya lapitan na lang natin yung mga yan. Yan. Oh, lamig. And excuse me. Oh, lamig. Lumayin pa ako. And dito ang room ni Shami. Yan. Tao po. Mga 10 to 15 minute walk pa ito from Shanghai Railway Station and Zhongxing Road Metro Station. You can book this on Agoda or on Klook through the links in the description or in the comment section, at gamitan nyo na din ang mga promo codes na to pandagdag pagkain at pamasahin nyo din yan. Yan guys, wala nga lang elevator nito. Good morning! This is officially my first day here in China. Yes, finally, andito na tayo sa China. In fairness naman, naging okay naman yung travel namin from Naiya until makarating kami sa Pudong International Airport papunta dito sa hotel namin, which is itong Migo Yes Hotel. So, kahapon sa immigration sa Pilipinas, in fairness naman, wala naman nang tinanong sa akin. Talagang diretsong stamp na lang yung ginawa sa passport ko. Then, nung pagdating naman namin, nung nasa plane naman na kami sa Cebu Pacific, binigyan lang kami ng mga flight attendant ng arrival card. So, fill out lang namin yon. Then, binigay namin siya sa immigration officer
dito dun sa Pudong International Airport along with my passport and return ticket. So, in my case kasi, sa Beijing ako mag-exit. So, nakakagulat kasi pagkalabas pa lang namin ng eroplano, ang lamig na kaagad talaga ng simoy ng hangin. As in, hindi siya yung kagaya sa ibang airport, sa ibang bansa na kapag lumabas ka sa mismong airport, doon mo palang ma-experience yung lamig. Dito, nung nakarating kami sa Pudong International Airport, yung literal na pagtapak namin sa labas ng plane, ang lamig na kaagad kahit naka-enclose naman yung buong area. So, dapat talaga sa aeroplano pa lang, pagkalabas mo pa lang ng aeroplano, nakasuot ka na dapat ng mga panlamig mo na damit. And then, yung eSIM, kung eSIM man yung gagamitin nyo, make sure na naka-on yung data roaming nyo. Kasi na-experience ko talaga, akala ko noong una wala akong signal or hindi makasagap ng internet yung eSIM na binili ko on clock. So, ayun, mabuti na lang, yun na pala yung kailangan gawin. Dapat naka-on yung data roaming. So, yun, make sure lang din pala na eSIM capable yung phone nyo. Or kung hindi man eSIM capable ang phone nyo, pwede kayong gumamit ng mga eSIM adapters. Okay, so ito talaga yung usual na setup ko na talaga ever since na-discover ko to. Kasi kapag nagta-travel talaga ako, napapagod talaga ako every time na yung phone ko yung ginagamit kung pang video or pang picture, pang mapa, lahat na nalalaspag ko talaga yung phone ko. Ang dali-daling malobat, tapos pinapang internet ko pa. So, para mabawasan ko naman yung trabaho ng phone ko, ang ginawa ko, bumili ako nitong Samsung Galaxy Mobile Wi-Fi. So, 5G capable na to. Hindi naman talaga ako expert when it comes to pocket Wi-Fi, pero recommend lang talaga to sa akin kasi naghahanap ako ng pocket Wi-Fi na 5G capable na and kayang-kaya niya tumagal for the rest of the day. Sobrang kunat ng battery nito, nakakatuwa nga eh. Tapos yun, if ever, bumibili pa rin ako ng eSIM, pero kasi yung phone ko, hindi naman siya eSIM capable talaga. So, gumagamit ako ng mga physical eSIM adapters. So, physical SIM siya, nilalagay mo siya sa phone mo, and then, meron lang app. So, ang ginagamit ko talaga ay X-eSIM. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung ginagamit ko, X-eSIM. So, meron lang ako. So, physical eSIM adapter siya. Then, ito yung app na ginagamit. Tapos, kapag bumili ako ng eSIM, ini-scan ko lang yung QR code ng eSIM dito. So, yan yung nangyayari. Ini-scan ko lang yung Ini-scan ko lang yung QR code. O, diba? Ganyan. Ayan. So, di naman siya mahirap gawin. Then yun, rename nyo lang kung anong gusto nyo ilagay na name. Ako, nilagay ko lang China. Ganyan. Then, after nun, pagkadating ko, nilagay ko na yung physical eSIM adapter na yun dito sa aking mahiwagang pocket Wi-Fi. So, yan. Nandito na siya. So, nilagay ko lang siya dito. Depende naman talaga din sa pocket Wi-Fi na ginagamit nyo, no? So, yun, in-insert ko lang yung X-eSIM dito na merong eSIM ko ng China. Then, depende talaga sa pocket Wi-Fi nyo, no? Kasi may mga pocket Wi-Fi na alam ko naman automatic na de-detect na. Pero, ito kasing Samsung Mobile Wi-Fi, kailangan yung i-set up tong APN. So, tingnan nyo lang kung ano yung carrier name nung eSIM na binili nyo. Then, i-add nyo lang tong mga details na to. So, search na lang yung name ng carrier, then APN. So, fill out nyo na itong name. Usually, ang importante lang dito yung name and yung access point name. Then, yun na yan. After ko ma-set up itong APN, okay na ako. So, nakakasagap na, dito na nanggagaling yung internet ko. So, nakakonect na dito yung phone and yung iPad ko. And, of course, pwede nyo rin i-connect dito kung may mga dala kayong mga laptop. Or, halimbawa, yung ibang mga kaibigan nyo or family members na gusto makikonnect sa inyo. Yun na yun. At least hindi umiinit ng todo-todo yung phone nyo, diba? Sa buong travel nyo. So ngayon, mula sa Migoyas Hotel, hinahanap namin ngayon yung Shanghai Railway Station kasi yun yung train station na malapit dito sa hotel namin. And I think mga 10 to 15 minute walk pa siya from here. And in fairness naman sa buong area, it reminds me of para siyang mga tipong Divisoria, ganon. Natahimik. So, yan siya. Yan. Huh? Oh, ang lamig. Ay, dali, mama. Wala na yung green. Daming bike.
Ang lamig. Ang daming bike. Sana gusto ko malaman din kung pwede bang mag-rent ng bike dito kasi ang dami nila, oh. Kung meron lang bang app, if ever, na we can rent from that app. And I think ito na yung Shanghai Railway Station sa area na yon. Fairness, very disciplined din naman dito ang mga motorista. Pag red light talaga, titigil talaga sila para patawirin ang mga pedestrian. Ito na yung Shanghai Railway Station. So, ngayon, nandito kami sa Shanghai Railway Station. Ang pupuntahan namin ay Zhongshan Park Station. So, from Station 1, going to Station 2, 4 na stations pa siya from here. Ito yung MRT map. So, meron naman kayo madadownload dito online. Check nyo na lang or ilalagay ko na lang yung link somewhere. Yan, we're going to Zhongshan Park Station. 4 stations from here. Say hi. We're now here at Zhongshan Park. Okay, Cloud9 Park, ayan dito, sa kanan ng Zhongshan Park Station. Ngayon, try natin. Sana mag-work mo. Sorry. Yes, okay na, gumana na. Yay! So ito, applicable lang to sa inyo kung kayo ay Pokemon fan, okay? Ngayon, kung hindi, syempre skip niyo to sa itinerary niyo. Kasi mas interesting and mas hindi nyo dapat ma-miss yung mga next na pupuntahan. Okay? Okay? Ito na tayo sa Cloud9 Shopping Mall. Tapos biglang ibang branch pala to, no? Patay, wala na. Tsugi na. Yan, ayun na ang Pokemon Center. Akyat tayo. I think nasa, anong floor ba to? 3rd floor. So, nasa 3rd floor siya nitong Cloud9 Mall. So, kasi ang laki-laki rin naman ng mall na to, oh. Oh, pak. Oh. Yan siya. And yes, ito na. So, itong floor na to, ang daming mga anime stuff. Pero ang habol ko lang naman talaga dito ay Pokemon. Gusto ko lang makita kung kasing competitive ba siya nung nasa Japan. Pero, I doubt. Parang mas malaki pa rin yung nasa Japan. Pero ito yung, ayan. Ito na si Psyduck. And yes, ito na nga talaga siguro yun. Tada! Yan, so ito ang mga makikita nyo dito. O, mga plushies. Kaya mga yun. May mga of course, mga trading card games. And more plushies. And wow, meron din. Okay. So, ang tawag sa kanya ay Pokemon TCG Official Gym. So, it's not, hindi siya yung parang kumbaga sa Japan na parang Pokemon Center talaga yung tawag. It's just so good to see some Pokemon stuff here in Shanghai. I think ito na yon, parang dito naglalaro ng trading card games yung mga Pokemon fans. Pero kasi ako, hindi naman ako mahilig talaga sa trading card games. More on dun ako sa mga storyline na games. Mga Pokemon Red, Pokemon Blue, Pokemon Yellow. Ipa yung mga inabutan ko nung bata ako. And of course, I still play the typical Switch games. Pero wait lang.
Natin yan, oh. Next na pupunta natin ay Nanjing Road. Ang pinakamalapit na train station ay East Nanjing Station. So, yan siya. Line 2 from Zhongshan Park. Yun, ito yung line. Ito yung sa line 2. Here. Yan, line 2. Yan. Just follow the signs. Yan, samahan nyo kami maligaw ni Shami. Walang naliligaw dito. In fairness, maayos pa rin naman. Nang problema lang ako saglit sa Alipay, pero Akala overall, ko under-prepared ako. Pero pag experienced traveler ka na kasi, natural na lang sa'yo. yeah, tatawanan mo na lang siya. Ito na ang train. Ayan, Zhongshan Park. East Nanjing Road. We're now here at East Nanjing Road. Ito na yung malaking Huawei, oh. May Pop Mart. Lapit tayo mamaya doon. Pero ito siya. Ayun na yung Huawei store. And kung di ako ang pagkakaalam ko talaga ang Huawei store din dito ay hindi lang siya cellphone. May mga kotse din dyan. So ito yung coach. Kewpie. So lamig! Partida, maaraw pa to, ha? Main for lunch. Marami mga masasarap na authentic na Chinese food. Dito siya sa ito tong building na to. Radisson Collection. So, ito na yon ang East Nanjing Road. And ang alam ko, magkakadikit din talaga yung mga East Nanjing Road, The Bund. So, dito ang People's Square. Sa area na to, di ba? Ang daming mga magagandang buildings. Ang ganda! At ang lamig. Itong araw na to, yan, props lang yan. Hindi yan, walang kainit-init na binibigay sa amin ngayon. Dahil hindi ko na nararamdaman yung kamay ko. Namamanhid na siya. So, ito siya, oh. Look at the whole area. Oh, this is the People's Square. Mamaya, dun sa kabilang dulo naman, nandun yung The Bund. So, for now, enjoy na lang muna natin itong People's Square kasi ang lawak niya. So, actually, magkakasunod-sunod lang sila, no? The Bund, People's Park, and yung Nanjing Road. So, pwede talagang lakarin nyo na lang yung isang buong halera na ito. Kasi, ang dami naman makikita. Hindi naman kayo magsasawa.
Puro food, clothes, mga kung ano-anong shops. Yan, o, diba? Oh. May Miniso rin dito. Yan, dito may malaking Pandora. And merong Sephora din. And nandito sa gitna nila yung M&M's na store. Parang dito ako na-intriga. Gusto ko itong i-check. Ay, ang ganda. Isa siyang malaking ano ng M&M's. Ito na yung M&M's na napagkalaki-laki. Lagi kong nakikita rin sa TikTok and sa YouTube. Check natin. Kalahin mo M&M's, hindi lang siya basta chocolate. Tingnan nyo, meron din mga Crocs. Oh, in partnership with Crocs. Oh, ayan. Oh. Cute! Meron din mga sweatshirt, jacket, may mga tumbler, may mga, may mga mug. Ayan, tingnan nyo yung mug, yung mga nasa ilalim na yon. Yan, oh. Oh. Sweatshirt. More sweatshirts here. Mga mugs. And of course, ito na yung totoong chocolates. Oh my gosh, ang sarap. Wow! Iba-ibang kulay. Oh, meron ding ice cream, oh. So after natin doon sa M&M's, check lang natin itong People's Park. Ito na yung medyo dulo. Nadaanan na natin yung train station yung sa likod. Sa tapat lang nitong Capitaland ba ito? Itong isang malaking building na naman sa tapat ay ang People's Park. So ito na yun. Tingnan natin kung ano meron dito. Pero at least puro puno. Puro puno naman siya. At least kahit sobrang puro buildings yung nakikita mo, meron ka pa rin makikitang mga ganito. Oh, ang ganda. Ayan, sayang dito. Ito yung parang, feeling ko ang daming mga autumn leaves sana dito, pero nanlagas na. Kasi ayan na sila, oh. Oh, yan na lahat, oh. Sayang kasi parang ang ganda talaga. Ang dami na talaga siguro naglagas ng mga autumn leaves dito. Kasi, ayan, oh, yung mga dahon-dahon sa baba. Ayan, oh. Ganda. Siguro parang theme park din to noon. Pero parang hindi naman hindi naman open or ano ba. Parang abandonadong theme park na. So ngayon we're going to Starbucks Roastery, yung isang sikat na Starbucks dito na merong malapit din na Louis Vuitton, yung parang boat na Louis Vuitton. Okay, so ngayon nandito na kami sa Starbucks Reserve Roastery, yung dinadayang Starbucks dito sa Shanghai. Yan, ito yan. And katapat lang din yung The Louis or yung Louis Vuitton na ship. Yan, mamaya papasukin natin lahat yan.
So, kanina sabi ko maglalakad kami pero medyo pagod na kami ni Shami kaya nag-decide kami na mag-DD na lang. So, yun. Explore lang namin itong area na to at mukhang malaking shopping district din pala to. Let's see kung anong mapapala natin dito. Pero for now, si Shami baka magkape or ano man. Ako kakain lang ako ng sweets dito sa Starbucks. Napakalaking Starbucks naman nito. Ito ginagawa ang coffee. You know. Try natin. Mahal to. Dapat masarap siya. Anong verdict mo? Rating. Sarap. Lasang pasto. Worth the price? Where's the price? Fries. Premyo. Lasa siyang Christmas, guys. Parang holiday yung dating. Looking at it, akala ko malaking tinapay lang na may powdered sugar, but guys, ang sarap. Kaya pala super recommend si Kuya. Akala ko gusto nilang mag-upsell. Well, successful naman siya. But super good. Super, super good. May almond flakes. Yan. I am the girl who eats approves. So, ito pala yung West Nanjing Road. Total, malapit na rin lang naman siya dun sa, sa Starbucks and dun sa Louis Vuitton. So, check na rin natin. Shopping district lang din siya. Oh, ang lamig. Pero papunta na kami ngayon sa Daban. Dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Just to see the city lights. Yung mga gandang ilaw doon. Padilim na. 7-Eleven sighting. Ay, oo nga. Ayan, ang unang-unang 7-Eleven na nakita namin ngayon dito. Pero hindi siya, it's not so giving. Char. Pero yun siya. Check na natin. First ever 7-Eleven for this trip. Yan. Hindi siya kasing giving ng mga family mart nila. For me lang naman. Pero yan. Or baka dahil nasa train station. So baka naman sa ibang, baka sa ibang lugar naman dito sa China, meron namang maayos na 7-Eleven. Tayo, try ulit natin. Oh, di ba? Bukas na siya. Check natin itong Huawei sa kabila. Ayan. Dito rin tayo galing kanina. So actually kanina naman, yung 'di ba nag-DD kami going to West Nanjing Road.
papunta dun sa Starbucks Roastery na yon. Pwede rin naman talaga kayong sumakay ng train. One station away lang siya from People's Square. Pero kung pagod na kayo, go for DD na talaga. Yun naman talaga yung pinaka-convenient na option kapag naliligaw din kayo or pagpagod na kayo. So, ito tayo. Tawid na. Sorry. Yan. Tingnan natin ang mga sasakyan ng Huawei. Matibay kaya ito? Palay ko naman. Yan. Simulan natin sa cars. Of course, kilala naman talaga ang Huawei for electronics sa mga cellphone, tablets, laptops. Pero ang Huawei dito sa China ay may kotse. Diba? Super amazing. At ang ganda. Hindi siya basta-bastang kotse. Ito yung loob. Ang ganda, oh. Ito naman yung mga touchscreen na laptop nila, oh. Can be used as a full tablet or can be used as a laptop. And this is the trifold. Grabe yung tatlong folds, oh. Ayan, hanggang dulo pa yung The Bund. Doon natin makikita yung view ng Pearl. Ano yun? Oriental Pearl Tower ba yun? Or Pearl Tower? Ay, naninigas na ako sa lamig. Sakit na yung paa, nabangga pa. Ay, sakit. As at rentahin, nakakaloka, hindi na kinakayang lamig. 20,000 steps na, guys. Ay, oo nga, no? Partida, nagdidip pa tayo no, no? So, may White Rabbit dito. Kumakain ba kayo nito nung bata kayo? Kasi ako favorite ko to noon. Super cute ng mga rabbit. Yan, tingnan yung ice cream yung White Rabbit dito, oh. May chocolate flavor din. Samantalang dati sa Pilipinas, candy lang siya. Yan, o iba-ibang flavor ng White Rabbit. 微信收款29元。 May, I think mustard. And may banana flavor. At madami pang iba. Oh. May matcha. May chocolate. Gondo. Mas maganda pa ito pag malapitan mamaya. Wait lang, akyat tayo dun. Area na yun. After namin dito sa The Bund, naglakad na kami pabalik sa Nanjing Road malapit sa Apple Store at kumain dito sa restaurant na to. Bali, in-order ko nga pala tong crab roe noodles na for me, sakto lang naman yung lasa pero ayun, napakamahal niya.
So here's my expenses for day 1 in China. So hindi ganun kamura yung food pero may mga pwede naman kayong makainan dito sa Shanghai na mas mura. At maraming salamat nga pala kung pinanood mo to mula umpisa hanggang dulo. So ayun, please like, share, subscribe, and comment and follow me on my other social media accounts. Madami na din akong na-upload ng mga travel guides on my TikTok account na baka makatulong sa inyo for your next travel. I'll see you again on the next video. Bye-bye!